Bahagyang napatigil sa pagwawalis si Aling Delfa nang huminto ang isang sasakyan sa tapat ng bahay ni Ronnie na pangalawa niyang pinsana. Ilang sandali bumaba ng sasakyan ng lalaki at kinuha ang mga dala nitong pasalubong sa kanyang pamilya. Hindi mapagkakaila na umangat ang pamumuhay ng pamilya ni Ronnie, buhat na makapagtrabaho ito sa mayamang pamilya sa isla ng Palawan. Magandang hapon sa iyo, Ronnie. 3 taon din bago ka nakauwi rito sa probinsya. Ikaw pala, Delpa. Oo nga eh. Hindi kasi basta-basta makakauwi dahil sa trabaho. Kung sakaling nangangailangan kayo ng kasambahay, baka maaari mo naman ako o si Lucy ang ipasok mo roon. Kailangan ko kasi ng trabaho eh. Lalo na't ang Manong Alberto mo kalalabas lamang ng ospital dahil sa sakit sa puso. Hindi sapat ang kinikita ko sa pagtitinda ng gulay eh. Abay, tamang-tama. Nangangailangan si Senyora ng 2 kasambahay. Pwede ba kami na lamang ni Lucy? Masipag naman ang batang yun eh. O sige ba? Maaaring sumabay kayo sa pagbalik ko. 1 linggo pa naman ako rito. Naku, Ronnie, salamat ha. Hulog ka ng langit sa amin. Hindi na ako mamomroblema sa gamot ng manong mo. Abot langit ang pasasalamat ni Delfa sa pinsana dahil may trabaho nang naghihintay sa kanila ni Lucy. Hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataon na humingi ng tulong sa pinsana. Dali-daling pumasok sa bahay si Delfa at masayang ibinalita sa asawa at mga anak ang sinabi ng pinsang si Ronnie. Lucy, anak, may trabaho na tayo. Mamamasukan tayo sa mansyon na pinagtatrabahuhan ng tiyo Ronnie mo. Malaking tulong to sa atin, lalo na sa pagpapagamot ng itay ninyo. Paano po yun, Nay? Kung tayong 2 ang magtatrabaho ron, sino nang mag-aalaga kay itay? Nariyan naman ang tiyang amin ninyo. Hindi naman niya pababayaan ng itay niyo at 2 kapatid mo. Sayang din kasi anak ang oportunidad. Sige po, Nay. Ang importante ay tuluyan na pong gumaling si tatay. Agad na inihain ni Lucy ang kanin at ang ulam nilang talbos ng kamote. Maya-maya'y tinawag na niya ang mga kapatid upang sila'y makapaghapunan na. Kapag nakapagtrabaho na kami, makakabili na tayo ng litsyong manok. Ngayon, pagtiyaga na muna natin ng talbos ng kamote, mga anak, ha? Sabik na nag-impake ng mga gamit si Delfa. Marahang hinawakan ni Alberto ang kanyang kamay at malamlam ang mga matang tumingin sa asawa. Napangiti si Aling Delfa at hinaplos ang pisngi nito. Buo na ang pasya ko. Malaking tulong to sa atin. Nakikita mo ba ngayon si Ronnie? Hindi ba't katulad din siya natin noon na mahirap? Ngayon malaki na ang bahay nila at may sari-sari store na sa bayan ng asawa niya. Makakaahon din tayo sa kahirapan, mahal. Kapag nakaipon na kami ni Lucy, magnenegosyo na lang kami rito. Hindi lamang ako sanay na mapalayo kayo sa akin. Ako ang dapat na nagtatrabaho eh. Ngunit ako pa itong alagain. Huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga may trabaho na kami ni Lucy. Isa pa nandun si Ronnie. Natitiyak kong ligtas kami ron. Sige. Basta tumawag kayo ha. Kapag hindi maayos ang trato nila sa inyo, umuwi kayo rito. Hindi may tago ang lungkot sa mukha ni Alberto nang yakapin ang asawa. Ngunit wala naman siyang magawa, kundi ang payagan na lamang ito dahil hindi naman siya makapagtrabaho dahil bawal sa kanya ang mapagod sanhi ng kanyang sakit sa puso. Habang nagsasampay ng labahin, ay nagulat si Lucy sa biglang pagsulpot ni Darwin sa kanyang harapan dahilan ng kanyang pagkatumba. Ano ba, Darwin? Basta-basta ka na lamang sumusulpot. Aatakihin pa ako sa puso nito eh. Pasensya ka na. Gusto lamang kitang imbitahan sa karawan ni Lola sa susunod na Sabado. Sabado? Hindi na siguro ako niyan makakapunta dahil sa Biyernes na ang alis namin ni Inay. Saan naman kayo pupunta? Mamamasukan kami bilang katulong sa mansyon na pinagtatrabahuhan ni Tio Ronnie. Naku, di ibig sabihin yan, hindi na tayo magkikita araw-araw? Ganun na nga. Wala naman akong magawa kundi ang pumayag eh.
Dahil hirap na rin kami ngayon. Lalo na't labas-masok si Itay sa ospital at kinakailangan pang makabili ng kanyang mga gamot. Ayaw mo nun, hindi mo na ako nakikita at wala ka nang aasarin. Yun na nga mamimiss kita. Ang ibig ko sabihin, mamimiss kong asarin ka. Magkababata sina Darwin at Lucy. Lihim na may pagtingin si Darwin sa dalaga. Ngunit hindi niya maamin ang nararamdaman sapagkat ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Lalo na't batid niyang hindi pa handa ang dalaga sa pagkakaroon ng karelasyon. Dahil gusto pa nitong makapag-aral muli at maiahon ng pamilya sa kahirapan. Ito na siguro ang daan upang makapag-ipon ako at makapag-aral muli kapag kumaling na si Itay. Basta bumalik ka ha. Mamimiss ko kasi ang simangot mo sa tuwing inaasar kita. Ilang sandali may kinuha si Darwin sa bulsa ng kanyang pantalona at ibinigay kay Lucy ang maliit na bato na nakasilid sa pulang tela. Napatingin ang dalaga sa kaibigan dahil sa labis na pagtataka. Ano na naman to? Puro ka talaga kalokohan. Itago mo yan, Lucy. Malaki may tutulong ng mutyang bato na yan na nagmula sa buboy o cotton tree. Ano naman ang gagawin ko rito? Itago mo yan na mabuti. Proteksyon yan sa panganib. May depensa pang kalahatan. Panlaban sa mga negatibong enerhiya. Lalo na sa aswang at masasamang elemento. Diba sabi mo sa mansyon kayo magtatrabaho? Nasisiguro kong maraming multo ron. Grabe ka naman. Tinatakot mo naman ako Kaya nga binigay ko sa iyo yan Dahil alam ko matatakutin ka. Ito pa ang bote na langis. Pahiran mo yan tuwing araw ng Biyernes para lumakas ang bisa ng mutyang yan. Huwag mong ipapahawak o ipapakita sa ibang tao. At huwag mong ihiwalay sa katawan mo. Sige, salamat dito Marami pa akong tatapusing labahin kaya dyan ka na muna. Sumunod si Darwin sa dalaga at tinulungan ito sa pagtitimba ng tubig sa balona. Isang albularyo at manggagamot ang lola ng binata. Kaya't may kakayahan din si Darwin na namanan niya kay Lola Perla. Marami rin itong suot na mga anting-anting at agimat na nakukuha pa nilang magpipinsana sa loob ng kagubatan at masisikot na lugar. Mga antingero ang bansag sa kanila ng mga kabaryo. Pagdating ng bahay, ay agad na inilagay ni Lucy sa bag na gawa sa abaka ang bato na ibinigay ng kaibigan. Sa palagay niya ay tama si Darwin na kailangan niya yun, lalo na't matatakutin siya sa multo. Katulad na lamang ng kanilang napapanood sa telebisyon na naninirahan sa malalaking bahay. Napasulyap si Lucy sa kanyang likuran nang mapansin ang paglapit ng kanyang ina. Anak, handa ka na ba sa Sabado sa pag-alis natin? Pagpasensyahan mo muna ha. Kailangan kasi natin ng trabahong yun para sa gamutan ng iyong Itay. Gustuin ko mang makapag-aral ka ngayong pasukan. Pero wala pa tayong budget dun Nasimot na ang lahat ng ipon namin ng Itay ninyo. Ayos lang po, Inay. Marami pa naman pong pagkakataon na makapag-aral muli. Mag-iipon na muna po ako sa ngayon. Maraming salamat anak sa pag-iintindi sa sitwasyon natin ngayon. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo rin? Batid kong baon na po tayo sa utang. Napaismid na nga po si Tia Winona sa akin kanina dahil wala pa raw sa kalahati ang nabayaran nating utang niyo sa kanya. Hayaan mo na lamang siya. Mababayaran ko rin ang tiya ninyo. Naputol ang pag-uusap ng mag-ina nang marinig ang tinig ni Alberto habang nanonood ito sa telebisyon. Wari na iinis ito, ngunit patuloy pa rin ito sa panonood ng palabas. Lumabas ng kwarto si Delpha at tinanong ang asawa kung napano ito. Oh, ano ba nangyayari? Bakit ka na naman nagagalit? Makakasama sa'yo yan itong pinapanood ko Talamak na naman ang nawawalang mga tao. Sunod-sunod na balitang kidnapping. Patayin mo na nga yung telebisyon. Mamaya atakihin ka sa puso niyan Sigurado na ba kayong sasama kayo kay Ronnie? Bumabagabag sa kalooban isip kong balita Yun ang kinakatakot ko, Delpha. Naku, ayan ka na naman Huwag ka na masyado mag-isip ng negatibo. Walang masamang mangyayari sa amin ni Lucy doon.
Niyakap na lamang ni Delpha ang asawa. Sa hinuha niya ay epekto lamang ng mga gamot ang palaging pag-iisip ng negatibo ng asawa at labis na pag-aalala. Ngunit buo na ang kanyang pasya na magtatrabaho sila sa mansyon sa amo ng pinsang si Ronnie. Labis ang kalungkutang nadarama ni Alberto nang sumapit ang araw ng Sabado sapagkat mawawalay siya sa asawa at anak. Maging sina Oko at Winnie umiiyak habang nagpapaalam sa ina't kapatid. Tumawag kayo kaagad kapag nakarating na kayo ron, ha? Huwag niyong pababayaan ang sarili niyo. Huwag ka mag-alala, Alberto. Kapag masunurin sa akin mga amo, wala magiging problema. Lalo na't maayos sila magpasahod. O sige na, Berto. Mag-ingat kayo rito ng mga bata, ha? Nakausap ko na rin si Ami. Kaya panatag ang kalooban ko dahil nariyan ang kapatid mo. Ang gamot mo, huwag lang pumalya sa pag-inom, ha? Maging si Darwin ay nagpaalam sa kaibigan na mababanaag ang lungkot sa mukha nito. Bahagya siyang napahawak sa kamay ni Lucy at napakunot ang noo, sabay na binulungan ang kaibigan. Sandali, Lucy. Di lang may masama akong pangitain. Tatakutin mo na naman ako. Maaari bang positibo naman ang ipabaon mo sa akin? Yan kasi, tinubuan ka na ng nerbyo sa kakakape mo. Basta mag-iingat ka ron, ha? Pangangalagaan ka ng mutya na ibinigay ko. Basta wag na wag mong sasabihin sa ibang tungkol doon. At wag mong ihiwalay sa katawan mo, ano man na mangyari. Naalala ni Lucy ang sinabi rin sa kanya ni Lola Perla. Kailangan niyang mag-ingat sa lugar na hindi siya pamilyar. Kinakailangan niyang lakasan ang kanyang loob at maging matapang. Dahil sa nagbabadyang panganib na kanyang haharapin. Dumaan siya sa bahay ng matandang manggagamot, isang araw bago sila lumuwas patungong isla. Hindi na iba si Lola Perla sa kanila, sapagkat ang matandang albularyo ay naging malapit sa kanilang pamilya. Ito rin ang tumulong sa kanila upang madala sa ospital ang kanyang ama. Alam ng matandang manggagamot kung ang sakit ay sanhi ng mga elemento o kinakailangan ng ipasuri sa doktor. Niyakap na lamang ng dalaga ang kaibigan at nangakong pabalik. Ngunit may bumabagabag sa kalooban ni Darwin at mabigat ang kanyang naramdaman na animoy may mangyayari na hindi maganda. Kumaway na lamang ang mga ito habang hinahatid ng tingin ng kotse, kung saan sumakay ang mag-ina kasama ni Mang Ronnie. Mahigit 24 na oras ang biyahe nila bago nakarating sa isla. Sumakay pa sila ng barko upang maisakay rin ang dalang sasakyan ni Mang Ronnie. Napamangha sina Aling Delpha at Lucy nang makitang malaking mansyon na kanilang papasukan. Gawa ito sa sinaunang disenyo na mayahalin tulad sa mga bahay na bato na pinatayo noong panahon ng Hapon. Bagamat malinis itong tignan dahil sa bagong pintura at malawak na hardin. Uulitin ko lamang ang regulasyon sa mansyon. Gawin niyo lamang ang trabaho niyo. Huwag makialam sa ating mga amo. Sa gayon, wala tayong magiging problema. Ayos ba yun, Manang Delpha at Lucy? Mababait naman sila eh. Huwag lang maging pakialamera at gawin lamang ang kanilang pinag-uutos. Tumango ang mag-ina at agad na bumaba ng sasakyan bitbit ang kanilang baga. 10 taon nang nagtatrabaho si Mang Ronnie sa mansyon bilang driver na mag-anak. Sina Ginang at Ginoong Buenavista ay may 2 anak na lalaki at 2 anak na babae. Lahat ay nagtatrabaho. Minsan lamang dumadalaw sa mansyon ng 2 anak na lalaki dahil sa ibang lugar nakadistino ang mga ito bilang doktor at pulis. Tumango ang mag-ina bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Mang Ronnie sa kanila. Ilang sandali ay iniluwan ng malaking pintuan ang isang matandang babae. Kahit na matanda na ay hindi may pagkakaila ang ganda nitong taglay. Mistisa at hindi may kubli ang strikto nitong mukha. Binati na mag-ina ang matandang babae at tumungo ito bilang tugon. Magandang araw po, senyora. Ito po pala ang aking pinsan at pamangkin, sina Manang Delpha at Lucy. Napalanok ng sariling laway ang dalaga
nang magtama ang kanilang paningin ng ginanga. Animoy kinikilati sila nito sa pamamagitan ng tingin mula ulo hanggang paa. Ako si Aurora. Siguro'y naikwento na ako ni Ronnie sa inyo. At sinabi na rin niya ang mga patakaran ko dito sa mansyon. Uulitin ko lamang na ayaw ko ang tamad, pakialamera at chismosa. Kung ano ang makikita at maririnig ninyo sa loob ng mansyon ko, ayaw kong inilalabas. Ayoko rin na nakikipagkwentuhan kayo sa ibang tao na hindi ninyo kakilala. Maging sa aking mga bisita. Maglilinis kayo ng mansyon. Maglalaba at kung ano-ano pang mga gawain. Huwag kayong mag-alala. May sarili kaming tagaluto. Huwag na kayong makialam sa kanya. Dahil alam na niya ang kanyang trabaho. Nagkakaintindihan ba tayo? Sumang-ayon na mag-ina. Matapos nakausapin sila ni Senyora Aurora, ay agad na itong tumalikod at bumalik ng silid. Sinamahan sila ni Ronnie sa silid na kanilang tutulugan. O sige, magpahinga na kayo. Maaari rin kayo magluto kapag nagugutom kayo, ha? May sarili kayong lutuan dyan. O sige, maiwan ko na kayo, Manang Delfa. Maaga pa ang trabaho natin bukas. Salamat, Ronnie, ha? Sige, magpahinga ka na rin. Inilibot ni Lucy ang kanyang paningin sa kanilang silid. May sarili silang lutuan at banyo. Namangha siya dahil hindi lahat ng katulong ay may ganoong kagandang kwarto. Naku, Nay, parang buong bahay na po tong silid natin. Sobrang yaman siguro nila, Senyora, no? Ang laki ng bahay, oh. Ngunit iilan lang sila ang nakatira. Halos hindi na sila magkita-kita rito. Kaya nga pagbutihan natin ang pagtatrabaho. Kinabukasan, alas 5 pa lamang ay gising na sina Lucy at Delfa. Kumatok sa kanilang silid ang mayordomang si Esperanza at pinagsabihan silang dalawa ng kanilang gagawin. Nagsimulang magpunas ng mga gamit si Lucy at nagwalis. Hanggang sa mapadpad siya sa bandang likod ng bahay na may hagdan pababa at may pintuan siyang nakita. Naisipan niya magwalis sa bandang yun dahil nakita niyang maalikabok ang lugar. Kinakabahan pa siya baka bigla yung bumukas, katulad sa pinapanood niya sa mga horror movies na pinaglulunggaan ng mga multo. Ilang sandali pa, napatalon siya sa labis na pagkagulat nang marinig niya ang boses ni Esperanza nang bigla itong magsalita. Ay, Diyos mio! May multo! Huwag ka na dito. Sa susunod, huwag ka na pumunta pa rito. Doon ka na lamang sa loob ng bahay at sa hardin. Opo, pasensya na po, Magugulatin lang talaga ako. Sige po, doon na po ako sa hardin. Sumapit ang 1 linggo na pananatili nila sa mansyon. Buhat nang makarating silang mag-ina, ay hindi na nila muling nakita ang senyora. At tanging si Esperanza lamang ang kanilang nakakausap. Sa isipan ni Lucy ay mas mabuti na yun dahil malaya nilang nagagawa ang kanilang trabaho. Bagamat laking pagtataka niya dahil sinabi ng tiyuhing si Ronnie na doon nakatira sina senyora at ang asawa nito. Ngunit kahit isang beses ay hindi man lamang nila nakita ang senyor. Habang nagwawalis ng hagdana ay pasilip-silip si Lucy sa silid ng senyora. Dahil hindi man lamang niya nakita itong lumalabas ng bahay tuwing umaga. Napapansin lamang niya na sa tuwing gabi lamang ito lumalabas ng silid at tinatawag pa si Esperanza. Maging ang mga anak niyang babae ay ganon din ang ginagawa. Napatigil sa pagwawali si Lucy nang mapadaan sa kanyang harapan ang bunsong anak na amo. Magandang hapon po, senyorita. Bati niya habang siya'y nakangiti bago yumuko. Ngunit nanatili itong nakatayo sa kanyang harapan kaya't iniangat niya ang kanyang ulo upang tanungin kung may ipag-uutos ito sa kanya. Bahagya siyang nakaramdam ng takot nang makitang matalim itong nakatitig sa kanya habang nakangisi. Naamoy rin ni Lucy ang malansang amoy na nanggagaling sa hininga ni Camila. Nagtama ang kanilang paningin. Namilog ang mga mata ni Lucy
nang makitang baliktad ang replika niya sa balintataw ng babaeng kaharap. Nanindig ang kanyang mga balahibo sapagkat masama ang kanyang hinala sa pagkatao ng among si Camila. May kailangan po ba kayo, senyorita? Ako po pala si Lucy, ang bagong katulong po ninyo. Pagbasag ni Lucy sa katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa, bigla nitong iniwasan ang tingin ng dalaga at dumiretso si Camila sa kusina upang kumuha ng maiinom. Labis ang kabang naramdaman ni Lucy, ngunit ayaw niyang magpahalata. Palagi niyang iniisip ang sinabi sa kanya ni Darwin na lakasan niya ang kanyang loob dahil yun ang tangi niyang sandata. Hinaplos niya ang mutyang bato na inilagay niya sa suit niyang headband. Sa gayon ay hindi mahalata ng kung sino na may pangontra siya mula sa masasamang nilalang at araw-araw pa niya yung naisusuot. Ganun na lamang ang tuwang naramdaman ni na Lucy at Aling Delfa nang tumawag sila kina Winnie at Oka. Unang sahod nila, kaya't nakapagpadala sila ng pera sa probinsya. Ganun na lamang ang pasasalamat ni Mang Alberto dahil sa sakripisyo ng kanyang mag-ina upang matustusan ang pangangailangan niya sa kanyang sakit. Kumusta kayo riyan? Nakakakain ba kayo ng maayos? Hindi ba kayo sinasaktan ng mga amo nyo? Naku, hindi nga kami bugbog sa trabaho eh. Linis at laba lamang ang aming ginagawa. Minsan lamang nag-uutos ang amo namin sa tuwing namamalengke lamang. Basta, magpagaling ka tayo. Tsaka inumin mo ang gamot mo at kumain ng masustansyang pagkain. O sige na, 9:00 na. Magpahinga ka na dyan. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, ha? Dahil maayos ang kalagayan namin ni Lucy. Ilang sandali pa'y ibinaba ni Aling Delfa ang telepono. Napansin ng ginang na tila may bumabagabag sa isipan ng anak na gusto nitong sabihin. Ngunit hindi nito magawang sabihin sa kanya. Anak, may problema ba? May gusto ka bang sabihin kay nanay? Nay, kanina po kasi parang may mali dito sa mansyon. Wari ko'y maraming misteryong nababalot po rito. Ano ba ang ibig mong sabihin? Yan ang napapala mo sa pagsama mo kay Darwin eh. Kung ano-ano na ang iniisip mo. Hindi ba't ipinagbabawal po sa atin ang magluto ng may bawang? Kanina po kasi, nang magtamang paningin namin ni Senyorita Carmila, baliktad po ang refleksyon ko sa balintataw niya. Hindi kaya mga aswang po sila? Mabilis na tinakpan ni Delfa ang bibig ng anak. Kahit silang dalawa lamang ang naroon sa silid. Nakasarado naman ang pintuan ng kanilang silid. Kaya't batid niyang walang nakarinig sa sinabi ng anak. Naku, itikom mo yung bibig mo kung ayaw mo mapalayas tayo rito. Gawin mo na lamang ang trabaho mo. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka may makarinig sa'yo. Huwag mo na yung uulitin, ha? Ipangako mo. Baka nagugutom ka lang kanina, kaya't yun ang nakita mo. Sige po, Nay. Hindi na po mauulit. Niyakap na lamang ni Lucy ang una na at marahang hinaplos ang headband na may mutyang bato. Hindi siya makatulog dahil sa pabalik-balik sa kanya mga balintataw ang paghaharap nila ni Camila. Nakiramdam siya sa paligid. Napansin niyang mahimbing nang natutulog ang kanyang ina. May narinig siyang mga kalabog mula sa labas ng kanilang silid. Marahan niyang binuksan ang pinto at sumilip mula sa siwang noon. Napansin niya ang kakaibang tao na mabilis na tumatakbo patungo sa itaas ng hagdana. Kilusot niya ang kanyang mga mata upang makasiguro kung sino o ano yun. Tila kawangis ng asong pinalatana, ngunit hubog ng tao na may matalas na mga kuko. Bahagya siyang napapikit at sinaradong mabuti ang pintuan at nanalangin. Diyos ko po, huwag niyo po kaming hayaan ni Inay na mapahamak. Naway iligtas niyo po kami sa masasamang nilalang. Kinaumagahan ay naghanda na si Lucy dahil araw yun ng paglalaba. Hindi naman yun ganun karami, kaya't nagpresenta siya sa ina
na siya na lamang ang gagawa nun. Napansin niya ang bahid ng dugo sa damit ng senyora. Alam niyang sariwa pa yun dahil malansa pa ang amoy. Binabad na lamang niya sa tubig na may sabon upang matanggal ang mantsa. Sinabi ni Esperanza sa kanila na may sakit ang senyora. Minsan ay lumalabas ang dugo nito sa ilong, kaya't nababahiran ng dugo ang mga damit nito. Ngunit salungat yun sa paniniwala ni Lucy. Hindi na lamang niya pinipilit ang ina na paniwalaan siya dahil magtatalo lamang silang dalawa. Hindi kaya si Aling Esperanza ay isang aswang din? At bakit sila maghahanap ng katulong, ngunit hindi aswang na kagaya nila? Naging malaking palaisipan yun kay Lucy. Nagmanman siya sa loob ng mansyon upang tuklasin ang lihim ng kanyang mga amo. Naiisip niya na wala itong katabi mga kabahayan dahil sinadyang pinatayo roon upang walang makaalam ng kanilang tunay na anyo. Sila rin ang naatasan na mamalengke, ngunit walang sangkap na asin, luya at bawang sa listahan. Dahil ayaw ng senyora sa mga amoy nito, sapagkat may allergy siya roon. Araw ng Martes ay may malaking piging na gaganapin. Dahil 75 kaarawan ni Senyora Aurora. Darating ang 2 lalaki niyang anak at mga kaibigan. Napatampal sa bibig si Lucy nang buksan niya ang bag na pinaglalagyan ng bote ng langis. Bumubula ito at umaapaw ang langis. Nakumpirma niya na marahil ang mga bisitang naroon ay mga aswang rena. Nanginginig ang kanyang mga kamay na isinuot ang headband na may mutsang bato. Lumabas siya ng silid upang tunguhin ang kinaroroonan ng ina. Dahil pakiwari niya'y nanganganib na rin ang buhay nilang mag-ina. Inayos niya ang kanyang sarili upang hindi siya mahalata na alam niyang lahi ng mga aswang ang naroon. Inilagay niya sa sutyang damit ang maliit na tansyong patalim na binili pa niya sa bangketa nang utusan siyang mamalengke. Kapag namamalengke salitan sila ng ina, hindi sila pinapayagan na lumabas ng mansyon na magkasama. Hinanap niya ang ina, ngunit hindi niya ito nakita sa loob ng bahay. Binabati niya ang lahat ng panauhing naroon na kanyang nakakasalubong. Napansin niya na abala sina Senyora at Esperanza sa pagkipagkwentuhan sa mga bisita. Pasimple niyang tinungo ang kusina ng mansyon kung saan ipinagbabawal silang makapasok doon. Nandilat ang mga mata ni Lucy nang makita sa malaking lamesa ang inihay na litsyon na tao. Naninaw niya na hiniwa ng tiyuhin ang hita ng litsyon na tao bago nito tagtarin. Diyos ko, ito palang trabaho ni Tio Ronnie dito. At ayokong maging aswang katulad nila. Maging isa sa putahing ihahanda ngayon. Nagulat si Lucy na mabangga niya sa Esperanza. Napansin niyang galit ang mukha nito nang magtama ang kanilang paningin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba tagsabi ko'y doon ka sa labas mag-asikaso ng mga bisita? Paumanhin po, ma'am. Wala na po kasing yelo eh. Eto pong baso, inutusan po kasi ako ng isang bisita na kumuha. Ako na ang kukuha. Hintayin mo na lamang ako rito at bumalik ka na agad doon. Opo, ma'am. Dali-daling lumabas ng bahay si Lucy at bumalik ng hardin kung saan naroon ng mga bisita. Napabuntong hininga siya nang makita si Aling Delfa. Agad siyang lumapit sa ina at mahigpit niya itong niyakap. Oh, ano na naman ba yan, anak? Kita mong abala ko sa pag-aasikaso sa mga bisita. Bigyan mo ng Diyos sa mga bisitang naroon sa mesang nasa dulo. Abay, nanlalamig ka na yata. Magpahinga ka na muna kung pagod ka na. Hindi po. Dahil po siguro sa dinala kong yelo kanina. Halos masuka si Lucy nang makitang takam na takam ang mga bisita sa pagkain ng litsyon na tao. Ngunit pinipigilan lamang niya ang sarili
upang hindi mahalata ng mga bisitang naroon na alam na niya ang lihim ng kanilang amo. Binigyan ng litsyon ni Ronnie sina Delpha at Lucy, kaya't sabik na kumuha si Delpha sa pinggana. Nay, nakakasama po yan. Alam mo naman ang sakit ni tatay, di ba? Ayoko pong mangyari din sa inyo yun. Paminsan-minsan lang naman to, anak eh. Kaya wag mo na akong pagbawalan. Eto na lang pong saging ang kainin nyo para maganda sa kalusugan. Pag nakatikim kayo niyan, baka araw-arawin nyo ang lechon. Ay, o sige na nga. Hindi na ako kakain. Ikaw talagang bata ka. Naging abala sa pagsasayaw ang mga bisita. Kinahiligan ni Senyora Aurora ang ballroom, kaya't naaliw ang mga bisita sa panunood sa kanya at nagsayawan na rin. Lihim na pinuntahan ni Lucy ang basement kung saan siya pinagbabawalan ni Esperanza na maglinis. Dahan-dahan siyang nagkubli sa mga halaman upang marating ang naturang lugar. Pinihit niya ang siradora ng pinto. Sa pagkakataong yun ay nabuksan niya yun. Sinilip niya kung anong nasa loob ng silid. Naaninaw niyang nakaupong matandang lalaki na kumakain ng sariwang laman ng tao. Nakakadena pa ito habang takam na nilalantakan ang pagkain. Tila namanhid ang buong katawan ni Lucy sa nasaksihan. Napalingon ng matandang aswang sa kanya at nanlilisik pa ang mga mata na gusto siya nitong aabutin. Marahan niyang sinarado ang pinto at bumalik sa mga bisita. Bukas ang gate kaya may pagkakataong makatakas si Lucy. Ngunit nawawala na naman sa kanyang paningin ang ina. Kaya't bumalik na naman siya sa loob ng mansyon upang hanapin ito. Nakita niyang abala ito sa pag-aasikaso sa mga bisita. Ilang sandali tinawag niya ang ina at pasimple niya itong hinila patungo sa gate. Ngunit nanlumo siya nang biglang sumarayon at wala na silang pagkakataon na makaalis sa mansyon. Alam ni Lucy na ang naging handa ay laman ng tao. 9:00 pa lamang ay natapos na ang pagdiriwang at nagsiuwian na ang mga bisita. Tinipon na lamang ni Lucy at Aling Delpha ang pinagkainan at inutusan sila ni Esperanza na ipagpabukas na ang ibang lilikpitin. Nangangatog ang katawan ni Lucy nang isarado ang pintuan ng kanilang silid. Umiiyak siyang niyakap ang ina. Oh, ano na naman ang nangyari sa'yo? Nay, kailangan na po nating makaalis dito. Maniwala ka sa akin. Nanganganib ang buhay natin. Pakiusap, Nay. Kahit ngayon lang makinig ka naman sa akin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Nay, mga aswang sila. Baka tayo na ang kanilang lapain o maging aswang din tayo. Nakita ko po ang pagkain na kanilang inihanda. Karni ng tao. Sabihan natin ng Tiyo Ronnie mo. Sa gayon makaalis tayong 3 rito. Huwag, Nay. Alam ni Tiyo ang lahat. Siya mismo ang tumadtad sa nilitsyong tao. Pakiusap, Nay. Huwag kang magpapahalata na alam na natin ang lihim nila. Kailangan nating makaalis dito sa lalong madaling panahon. O sige, sarado mo nang mabuti ang pinto. Magpahinga na muna tayo. Mag-iisip ako ng paraan para makaalis tayo rito. Hinarangan ng kama ni Lucy ang pinto. Sa gayon ay mahihirapan ang aswang na makapasok sa kanilang silid. Magkatabi silang mag-ina. Kahit anong pagod ay hindi makatulog si Lucy dahil sa kanyang mga nalaman. Kinaumagahan ay nasimot na ang lahat ng natirang handa sa pagdiriwang. Tanging ang mga hugasin na lamang ang naroon. Nagluto ng sariling pagkain ng mag-ina at hindi kumain ng mga inihanda sa pagdiriwang. Ang dahilan nila ay hindi sila sanay kumain ng karne at natatakot silang magkasakit sa puso. Kaya puro gulay at isda na lamang ang kanilang kinakain.
Ang dahilan kung bakit normal na tao ang kinukuha nilang kasambahay ay upang hindi matunton o sundan ng mga kalaban ng mga aswang ang tinitirhan ng pamilya ni na Senyora Aurora. Dahil inuutusan nila ang mga ito sa pamamalengke o anumang gawain na may kinalaman sa paglabas ng bahay. Isang araw ay nagpaalam sina Delpha kay Esperanza na uuwi sila ni Lucy ng probinsya dahil nagkasakit si Winnie. Ma'am, uuwi sana kami ni Lucy ng probinsya. Kahit 3 araw lang kami roon. Kailangan kasi ko ng anak ko eh. At si Lucy sasama sa kanyang ama sa pagpapacheck up sa doktor. Oo, bakit 2 pa kayo? Di ba pwedeng ikaw na lang at maiwan dito si Lucy? Wala nang maglilinis sa mansyon kung magkasama kayong umalis. Kailangan po kasi kami ng anak at asawa ko eh. Ikaw ay papayagan na makauwi. Ngunit si Lucy ay mananatili rito. Ipapahatid na lamang kita kay Ronnie. Maluha-luha ang mga matang sinulya pa ni Delpha ang anak. Ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Lucy sa kamay. Agad na tumalikod si Esperanza at tinungo ang kusina. Ayos lang yun, Nay. Kaya kong sarili ko. Tsaka mas mabuting ikaw ang umuwi dahil kailangan ka ni tatay. Pero anak, natatakot akong iwanan ka rito. Parehong mga nganib ang buhay natin kung hindi ka aalis dito. Magtiwala ka sa akin, Nay. Kaya ko po ang sarili ko. Patawarin mo ko, anak, ha? Dahil ako ang dahilan ng ikakapahamak mo. Nay, wala po kayong kasalanan. Sige na, mag-impake na kayo. Sa gayon ay magkikita na rin kayo ni tatay. Pinahid ni Lucy ang mga luha sa pisngi ng ina. Mahigpit niya itong niyakap at tinulungan sa pag-iimpake ng mga gamit. Ilang sandali pa'y narinig nila ang busina ng kotse. Hudyat na dumating na si Ronnie na susundo kay Delpha. Lumabas lang silid ang mag-ina at nagpaalam sa isa't isa. Bumalik sa gawain si Lucy nang tuluyan ng umalis ang ina. Mangyak-ngyak siya habang naglalaba. Lingid sa kanya ang kaalaman na may matalim na mga matang nakasubaybay sa kanya. Gagawa ko ng paraan upang makaalis sa lugar na to. Sambit ng dalaga sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala na kapalit ng malaking halaga ay naging kasapi ng lahi ng mga aswang ang tiyuhing si Ronnie. Matindi ang hinala ni Lucy na ang mga napapabalitang nawawala ay mga taong inihahain sa hapag ng mga aswang sa tuwing may pagdiriwang. Natigil ang malalim niyang pag-iisip nang tawagin siya ni Esperanza. Gusto siyang makilala ni Johnson na pangatlo sa anak ni Senyora Aurora. Matikas ang pangangatawan nito at mahigit sa 30 na ang edad. Magandang araw sa iyo. Ikaw pala ang bagong kasambahay rito. Lucy ang pangalan mo, hindi ba? Ilan taong ka na? 18 po, sir. Good. Nasa tamang edad na. Nice meeting you, Lucy. Napakunot noong dalaga sa kanyang narinig sa sinabi ng amo. Mapakla siyang napangiti sa lalaki nang mapansin ang malagkit nitong tingin sa kanya. Sige po. Maaari na po ba akong bumalik sa paglalaba? O sige. Basta pag napagod ka, magpahinga ka, ha? Tumango ang dalaga at bumalik sa mga labahin. Hindi niya mawari ang kabang naramdaman. Sabay pinapanalangin na makauwi ng ligtas ang kanyang ina. Nag-aalala na si Lucy dahil hindi sumasagot ang ina sa kanyang tawag. Nagriring lamang ang cellphone, ngunit walang sumasagot. Mahigit 30 oras matapos umalis ng mansyon at sa paligay niya ay malapit na ang ina sa kanilang lugar. Napatayo siya nang marinig na may tumutunog mula sa mga mayayabong na halaman, daan patungo sa basement. Labis ang kabang naramdaman ni Lucy. Pigil ang kanyang pag-iyak
nang makumpirmang cellphone yun ng kanyang ina. Naalala niyang siya mismo ang naglagay ng cellphone sa bag ng ina bago ito umalis. Dali-dali niyang tinawagan si Oka upang tanungin kung dumating na ang kanilang ina sa kanilang bahay. Halos binuhusan ng malamig na tubig si Lucy nang sabihin ng kapatid na hindi umuwi ang ina at tanging ipinadalang pera lamang ang nakarating sa kanila. Naputol ang pag-uusap ng magkapatid nang biglang hablutin ng mayordoma ang cellphone. Oras ito ng pagtatrabaho. Hindi oras ng pakikipagchismisan. Pakiusap po. Ibalik niyo muna yung cellphone. Gusto ko lang pong malaman kung nasa na si inay. Hindi ba't hinatid siya ni Ronnie? Baka na traffic lang yon. Hindi po dumating si nanay doon. Sigurado po ako. Itinago ni Lucy ang cellphone ng ina sa kanyang uniforme upang hindi yun makuha ni Esperanza. Iniwan siya ni Esperanza habang patuloy siyang umiiyak. Inaabangan ni Lucy ang pagdating ng tiyuhin sa mansyon. Ilang sandali pa'y bumukas ang gate at iniluwano ng kotse sa kayang tiyuhin at si Johnson. Pagbaba pa lamang ng kotse, tinanong na kaagad ni Lucy si Ronnie. Tiyo, inihatid mo ba si nanay sa sakayan ng barko? Abay oo. Bakit mo naman itanong? Sinungaling ka! Hindi dumating si nanay sa bahay. Saan mo siya dinala? Abay ewan ko saan nagpunta ang nanay mo. Sigurado akong dala niya ang kanyang bag nang umalis kayo. Bakit may nakita akong gamit niya rito? Ibalik mo si nanay, hayop ka! Napangisi ang lalaki habang siya'y umiiyak. Hindi man lamang ito naawa sa kanya. Bagkus sinakal pa siya nito. Ang sabi ko sa inyo, magtatrabaho kayo rito. Ngunit ipinagbabawal na makialam sa anumang makikita at matutuklasan nyo. Yan ang napapala ng mga pakialamera. Maras lamang iyong ina na ang pulis na pinagsumbungan niya ay pamangkin ni senyora. Huwag ka mag-alala. Pinadala na ng danyos ang pamilya nyo. Total, pera lang naman ang kailangan nyo, hindi ba? Mga walang ya kayo! Nasaan na si inay? Mga demonyo kayo! Anong kinuha niyo sa kanya? Bitiwan mo na siya. Hayaan mo ako na magpaliwanag sa kanya. Namamaos na sa kasisigaw at kaiiyak si Lucy. Inakay siya ni Johnson patungo sa basement. Nangangatog ang kanyang katawan na lumakad. Ayaw pa niyang sumama, ngunit hinihila siya ng lalaki. Halos mawala ng malay si Lucy nang tumambad sa kanyang paningin ang nakadilat na putol na ulo ng kanyang ina. Ginangat-ngat pa ng matandang lalaki ang laman nito. Nasisiguro niyang ang inang si Aling Delfa yun dahil sa suot nitong damit. Halos gumuho ang kanyang mundo nang makita ang karumal-dumal na sinapit ng ina. Bakit niyo kinuha kay nanay ito? Kayo ang dapat mamatay dahil mga kriminal kayo! Alam mo bang ang lahat ng mga kasambay na nagsusumbong ay yan ang napapala? Huwag mo nang isipin pang tumakas dahil hindi ka na makakalabas dito. Hinaladkad niyang muli si Lucy palabas ng basement at dinala sa kwarto nito. Pinunit niya ang damit ng dalaga at walang awang pinagsamantalahan ng kahinaan nito. Pitingon mo ako, mga hayop kayo! Pinatay niyo si inay! Huwag ka mag-alala. Tutustusan namin ang pangangailangan ng inyong pamilya sa probinsya. Hindi ba't yun ang pinunta nyo rito? Kaya wala ka ng problema. Basta sumang-ayon ko na lamang sa aming kagustuhan. Patuloy pa ring hinahalikan ng lalaki ang katawan ng dalaga. Ganun na lamang ang pagpupumiglas ni Lucy upang makawala sa bisig ng lalaki. Hindi kita itutulad sa nanay mo. Baswerte ka nga dahil natipuhan kita. Bigyan mo lamang ako ng maraming anak upang dumami ang aming lahi. Ayoko! Pitingon mo ako! Demonyo ka! Pakawalan niyo ako rito! Tulong! Mawawalan ka lamang ng boses sa kasisigaw. Wala pa rin makakarinig sa'yo. Kung ako sa'yo,
Ilaan mo na lamang ang iyong lakas sa gagawin natin. Tinapa ni Lucy ang headband sa kanyang ulo. Hindi na niya yun suot. Kaya't ganun na lamang ang kanyang kagustuhan na makawala sa lalaki dahil hindi na siya makatakas sa kahayupan na gagawin ito sa kanya. Malakas na suntok sa sikmura ng dalaga ang pinakawala ni Johnson. Dahil patuloy pa rin nanlalaban si Lucy. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Ilang sandali nang hina siya at nawalan ng malay. Patuloy na pinagnasaan ni Johnson ang sariwang katawan ni Lucy. Masaya niyang ginagawa ang kahalayan sa dalaga dahil birhin pa ito. Sa dinami-daming babae na kanyang nakasiping, si Lucy lamang ang birhena na siyang katuparan sa kanyang inaasam-asam. Kahit walang malay ang dalaga, ay patuloy ang indayog ng katawan ng lalaki. Tila wala itong kapagurana. Malakas ang ungol na pinakawalan nito nang marating niya ang tugatog ng kanyang kahalayan. Akin ka lang, hinding-hindi ka na makakaalis pa rito. Nagbihis siya bago lumabas ng silid. Pinagsabihan niya sina Ronnie at Esperanza na huwag sasaktan si Lucy. Siguraduhin lamang na hindi ito makakalabas ng mansyon. Karaniwan sa mga babae, matapos na pagnasaan ni Johnson, ay pinaubayan niya ito sa kanyang mga kalahi. Ngunit sa pagkakataong yun, ay naging espesyal si Lucy sa kanya. Nagising si Lucy na masakit ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Marahan niyang dinampot ang kanyang damit. Ngunit niluray-luray na yun ang lalaking lumapastangan sa kanya. Humagulgul siya ng iyak at niyakap na lamang ang sarili at tinakpan ng kumot. Naalala niya ang headband na may mutsyang bato. Hinanap niya yun sa loob ng kwarto, ngunit wala ito roon. Ilang sandali na pahalukip-kip siya sa sulok ng silid nang bumukas ang pintuan. Ayan ang mga damit. Maligo ka na't magbihis. Huwag ka naman laban pa upang di ka masaktan. Agad niyang kinuha ang mga damit at pahikbing tinungo ang banyo. Umaago sa mga luha na sumasabay sa pagbuhos ng tubig. Ang kanyang pagkababae lamang ang may reregalo sa lalaking kanyang pakakasalana. Ngunit paano pa siya haharap sa altara, gayong nilapastangan ng malademonyong lalaki ang kanyang pagkatao. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Lola Perla bago siya umalis ng Mindoro. May mapagdadaanan kang panganib, ngunit ang tangi mong sandata ay ang iyong lakas ng loob at pagiging matapang, at gamitin ang isip upang ito'y mapagtagumpayan. Matapos maligoy agad siyang nagbihis at tumarap sa salamin. Kuyumang kamaong sinasabi niya sa sarili na kailangan niyang maging matataga upang makaalis sa mansyon. Inayos niya ang sarili upang hindi na magalit si Johnson sa kanya at hindi na siya muling saktan pa nito. Ikinulong siya ng lalaki sa silid at hindi pinayagang makalabas kahit sa hardin man lamang. Inasawa siya nito upang paramihin ang kanilang lahi. Isang buwan ring nanatili si Lucy sa loob ng kwarto. Dinadalan lamang siya ni Esperanza ng pagkain. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Mabuti nga't nagustuhan ka ni Senyorito eh. Kung hindi, laman ka na ng tiyan ng mga ito. Hindi umimik si Lucy. Tanging tingin lamang ang ginawad niya sa babae. Paglabas ni Esperanza ng silid, ay agad na itinago ni Lucy ang tinidor upang gawing sandata. Maya-maya'y pumasok ng kwarto si Johnson
upang sabayan siya sa pagkain. Hindi kumakain si Lucy dahil nandidiri siya sa karne na inihain sa kanyang harapan. Hindi ako kumakain ng karne. Kung maaari ay gulay na lang. Nasanay kasi ako sa probinsya. O sige, palitan na lamang natin yan. Ilang sandali tinawag muli ng lalaki ang mayordoma upang ipaghanda ng uulaming gulay si Lucy. Matapos na ibigay ng mayordoma ang ninutong gulay sa dalaga, ay inirapan niya si Lucy. Plano ng dalaga na paamuhin ng lalaki. Sa gayon ay pumayag ito sa kanyang mga kahilingan. Naging mabait siya kay Johnson at hindi lumalaban sa tuwing gusto man itong may mangyari sa kanila. Senyorito, maaari ba akong magpahangin sa hardin? 1 linggo na rin kasi akong nakakulong. Hindi naman ako makakalabas ng mansyon. Napatigil ito sa pagguya ng pagkain at napatitig kay Lucy. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga at nagpatuloy sa pagkain. Sapagkat mababanaag sa mukha ng lalaki ang hindi pagsang-ayon sa kanyang nais. O sige, basta't huwag kang gagawa ng bagay na ikakagalit ko. Tumango si Lucy at lihim na nakaramdam ng pag-asang makatakas. Matapos niyang kumain ay tinungo niya ang hardin. Pasimple niyang hinanap doon ang headband na naglalaman ng mutyang bato ng buboy. Napangiti siya nang makitang naroon ito sa ilalim ng mayabong na halaman. Mabuti na lamang at hindi ito natagpuan at sinunog ni Esperanza. Agad niya yung isinuot at dali-daling bumalik sa silid na tinutulugan nilang mag-ina. Naalala niyang araw yun ng Biyernes, kaya't kinakailangan niyang pahiran ng langis ang mutya upang mapalakas ang bisa nito. Binuksan niya ang kanyang baga. Nakita niyang konti na lamang ang natirang langis dahil sa umapaw ito. Kinuha niya ang bote at pinahiran ng langis ang mutyang bato sa headband. Kaya pa ng langis na palakasin ang bisa ng mutya. Mutyang bato ng buboy. Sana tulungan mo akong makatakas dito. Protektahan mo ko sa masasama at panganib. Lalo na sa piling ng mga aswang. Hindi man lubos na alam ni Lucy kung paano palakasin ang bisa ng mutya. Ngunit patuloy siyang sumasambit ng panalangin. Kinuha niya mula sa ilalim ng kama ang maliit na tansong patalim at itinago yun sa kanyang bulsa, kasama ang bote ng langis. Agad siyang lumabas ang silid ng may marinig na mga yabag at bumalik sa hardina. Hindi basta-bastang nagbubukas ang gate dahil kinakailangan pa ng remote control o di kaya yung pinipindot na password sa gilid nito. Tanging si Esperanza ang humahawak ng remote. Ang password naman ng gate ay tanging ang mga ito lamang ang nakakaalama. Sa 5 buwan na kanilang pamamalagi sa mansyon ay hindi man lamang itinuro sa kanila ni Esperanza. 6 na numero ang kinakailangang pindutin. Ngunit paano ko kaya malalaman yun? Bigla siyang nagulat at napatigil sa pag-iisip nang may humawak sa kanyang bewanga. Hinalik-halikan siya sa leeg dahilan ng kanyang pandidiri. Gusto niyang lumayo at sampalin ang lalaking gumagawa noon sa kanya. Subalit pinipigilan niya ang sarili upang hindi makagawa ng ikakagalit ng lalaki. Hinila siya nito sa kwarto at doon na naman ginawa ang kahalayan sa dalaga. Yan ang gusto ko, mabait at masunurin. Kalimutan mo na ang iyong pamilya. Tanggapin mo nang dito ka nararapat sa mansyon kasama ang aming lahi. Nanginginig ang mga kamay ng dalaga at gusto niyang saksakin ang lalaking nakadagan sa kanya. Ngunit hindi naman niya magawang makalabas ng mansyon dahil hindi niya mabuksan ang gate. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata at nagpatialod na lamang sa ginagawa ng lalaki sa kanyang katawan.
Sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Darwin at ang pang-aasar nito sa kanya. Pinanghahawakan niya ang pangako sa kaibigan na siya'y babalik ng probinsya. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Sa dinami-daming babae na aking nakasiping, ikaw ang kakaiba sa lahat. Gusto kong magkaroon tayo ng maraming anak. Natameme si Lucy sa sinabi ni Johnson sinisigurado nito na hindi na siya makakalabas ng mansyon. Ngunit kinakailangan niyang linlangin ng lalaki. Magtataka ang pamilya ko sa probinsya kung puputulin mo ang ugnayan ko sa kanila. Lalo na ang pagpapadala ng pera. Ang alam nila maayos ang kalagayan namin dito. Sakaling wala silang natatanggap na pera buwan-buwan, magtataka at mag-aalala ang mga yun. Yun lang ba ang problema mo? Huwag ka mag-alala. Dodoblein ko ang binibigay mo sa kanila. Basta't maging masunurin ka lang sa akin. At huwag mong tatangkain na tumakas. Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Tumango ang dalaga at napangiti ng pilit. Hinalikan siya ng lalaki sa noo bago ito bumangon at nagbihis. Huwag ka mag-alala. Sinabihan ko na si Esperanza na ipagluto ka ng iyong nais. Nakausap ko na rin ang aking mga magulang at kapatid ng tungkol sa atin. Kaya walang makakagalaw sa iyo rito bukod sa akin. Hindi ba nila ako papatayin? Kagaya ng ginawa nila sa ibang mga bihag? Ikaw ang napili kong maging asawa. Kaya walang sino man na makakapanakit sa iyo. Pagmamay-ari na kita. Naiintindihan mo ba? Hindi makatulog si Lucy dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Itinago niya ang maliit na tansong patalim sa lumang florera na naroon sa kanyang silid. Tumayo siya sa bintana at inilibot ang mga mata kung saan maaari siyang makadaan. Mataas ang pader, kaya't imposibleng makaakyat siya roon. Tanging sa entrance at exit na gate lamang siya makakadaan. Kabilugan ng buwan. Naalala niyang araw yun ng Biyernes, kaya't taimtim siyang nanalangin habang nakatingin sa bilog na buwan. Diyos ko, tulungan niyo po akong makatakas rito. Hindi ko man po alam kung paano. Naway bigyan niyo po ako ng lakas ng loob at talas ng isipan. Mutyang bato na ipinagkaloob sa akin. Sana'y protektahan mo ako sa mga masasamang nilalang. Napapaluhang sambit ni Lucy. Ilang sandali napatampal siya sa kanyang bibig nang makitang may dalawang aswang na lumapit sa gate at binuksan yun. Lumabas sa mga ito. Batid ni Lucy na ang mga babaeng kapatid ni Johnson na mga yun na siyang nambibiktima sa Karatig baryo. Naaninaw rin niya si Ronnie na pumasok sa loob ng mansyon na may daladalang sako na may bahid pa ng dugo. Maging ang tiyuhin ay pumapatay ng tao upang dalhin sa mga matatandang among aswang. Mahimbing na natutulog si Johnson kaya't naisipan niyang bumaba ng mansyon at tignan ang numerong pinindot ng dalawang aswang. Nagbabaka sakali siyang may iniwan itong mga bakas. Lalabas na sana siya ng kwarto nang biglang naramdaman niyang kumilos ang lalaki. Bakit gising ka pa? Patulog ka na. Magbabanyo lang ako. Naiihi kasi ako Napapikit si Lucy dahil munti ka na siyang mahuli ng lalaki sa kanyang pagtakas. Bahagya siyang napaupo sa banyo at maluhaluhang napasubsob sa kanyang mga palad. Maya-maya'y pinahid niya ang kanyang mga luha at bumalik sa kanilang higaan. Maagang nagpaalam si Johnson sa kanya dahil may trabaho pa ito sa bayan. Ang aswang na katulad ng mga ito ay nakikisalamuha kasama ng mga tao. May mga pangontra mga ito upang itago sa mga albularyo at manggagamot ang tunay nilang pagkatao. Maliban na lamang sa mga magagaling na albularyo, ay wala silang takas.
ang kanilang mataas na posisyon sa gobyerno ay siyang dahilan kaya naikukubli nila ang krimen na kanilang ginagawa. Napapabilis ang kanilang pagpatay ng mga tao upang gawing pagkain ng kanilang lahi. Hindi na ganun karami ang kanilang angkana dahil ang iba'y natuntunan ng mga maalam na mga babaylana. Kaya't ganun na lamang ang kanilang pag-iingat na manatili ang lihim ng kanilang angkana. Kung hindi madadala sa pera, ay kinikiti nila ang buhay ng sino mang sasalungat sa kanilang kagustuhan. Karamihan sa kanila ay profesional, katulad ng doktora, pulis, sundalo, politiko at iba pang nagtatrabaho sa gobyerno. Karamihan sa kanila ay nagkukunwaring tumutulong sa mga tao upang pagtakpan ang tunay nilang pagkatao. Kahit papano'y naging malaya si Lucy sa mansyon at hindi na siya kinukulong ni Johnson. Bagamat bantay sarado pa rin siya ni na Esperanza at Senyora Aurora sa tuwing hindi umuwi sa mansyon si Johnson. Nagkaroon siya ng pagkakataon na may sagawa ang naisipan niyang plano habang abala si Esperanza sa pagluluto sa kusina. Kumuha siya ng pulbo at dahan-dahang tinungo ang gate at inihipan niya ang pulbo sa kanyang palada patungo sa mga numerong pipindutin bago bumukas ang gate. Nang mapansin niyang papalapit si Esperanza sa kanyang kinaroroonan, ay dali-dali siyang tumabi sa mga halaman at kunwari nagagandahan siya sa mga bulaklak. Kung iniisip mo makakalabas ka ng gate, mamumuti lang ang mga buhok mo. Hindi mo malalaman ang password niyan. Kaya wag mo nang pangarapin pang tumakas. Hindi naman ako tatakas eh. Hindi ka naman makakatakas dito kaya nasabi mo yan. Ilang babae na ang ganyang galawan. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo, pinatay ni Senyorito. Bumalik ng kwarto si Lucy at pasalampak na napaupo sa kama. Natuon ang kanyang pansin sa florera na pinagtaguan niya ng maliit na patalim na gawa sa tanso. Kinuha niya ang patalim at nag-isip kung paano niya gagamitin yun laban sa mga aswang. Masusugatan ko lamang ang isa sa kanila gamit nito. Ngunit hindi ko naman mapapatay dahil sa liit nito. Mahina niyang sambit. Maya-maya'y nakita niya ang walis tambo. Naisipan niyang itali ang tansong patalim sa dulo nun. Maging ang ngipin ng tinidor ay kanyang pinausli at itinali rin sa patpat ng walis. Ayan, pwede na to. Tingnan ko lang kung hindi pa kayo masaktan dito. Hindi man ako makatakas. Ngunit sisiguraduhin kong isa sa inyo ay mapapatay ko. Hindi ako papayag na hindi ko maipaghiganti ang ginawa ninyo kay inay. Ilang araw na hindi nakauwi si Johnson sa mansyon. Kaya't tinawagan nito si Esperanza na ilak muli ang kwarto, kung saan naroon si Lucy dahil baka makatakas ito. Pinihit ni Lucy ang siradora ng pinto. Ngunit hindi na niya yon mabuksan. Namutawi ang pagkainis sa kanyang mukha. Ilang sandali pa'y bumukas yun at bumungad sa kanya si Esperanza. O heto ang pagkain mo. Hinabilin ni Senyorito na bawal kang lumabas ng silid hanggat hindi pa siya dumarating. Tahimik lamang na nakatingin si Lucy sa kanya habang nagsasalita. Habang tumatagal ay ganun na lamang ang kagustuhan niyang makalabas ng mansyon at sumasagi na sa kanyang isipan na pumatay. Yumuko siya at may dinampot sa ilalim ng kama. Bago pa man makalabas ng kwarto si Esperanza, ay tinusok ni Lucy ang mata nito gamit ang ginawang sandata. Tinakpan niya ng una ng mukha ng babae bago pa ito makasigaw. Paano mabubuksan ang tarangkahan ng mansyon? Nasaan ang remote o ano ang password? Pakawalan mo ako! Hindi ka na makakalabas dito ng buhay!
Ikaw ang papatayin ko kung hindi mo sasabihin kung paano mabubuksan ang gate. Diniinan ni Lucy ang paglapat ng patalim sa leeg ng mayordoma upang saktan ito. Namimilipit ito, ngunit ayaw pa niyang sabihin ang impormasyon na gustong malaman ni Lucy. O sige, kung ayaw mong sabihin, edi wag. Hindi man ako makakatakas dito. Sisiguraduhin kong mauuna kang mamamatay at ipapalapa kita sa matandang aswang na nasa basement. Wala na to sa tamang katinuan, kaya't dun siya inilagak. Kaya papakainin ko siya ng laman mo kung patuloy kang magmamatigas. Walang iya ka! Bitiwan mo ko! Uulitin ko. Paano ko mabubuksan ang gate? Kapag mali ang iyong sagot, ay puputulin ko yung dila mo. O siya! Nandun ang remote sa kwarto ko! Kung hindi gumala, pindutin mo ang numero 231 for line 6. Ayan! Nasabi ko na! Pakawalan mo na ako! Sisiguraduhin ko muna kung hindi ka nagsinungaling. Gamit ang kurtina ay tinali ni Lucy sa Esperanza sa panan ng kama. Binusalan din niya ang bibig nito upang hindi makasigaw. Maingat na tinungo ni Lucy ang kwarto ng mayordoma, ngunit nakakandado yun. Dumiretso sa gate at pinindot ang numerong sinabi ng babae. Ngunit hindi yun bumukas, kaya batid niyang nagsinungaling ang babae. Kaya't bumalik siyang muli sa kanilang kwarto. Malakas na sampalang dumapo sa pisngi ng mayordoma dahil sa gigil ni Lucy sa kanya. Sinungaling kang matanda ka. Mali ang ibinigay mong numero. At nasan ang susi ng iyong silid? Hindi ako uto-uto kagaya mo na hindi nag-iisip. Sa palagay mo ba sasabihin ko kung nasan yon? Kahit patayin mo man ako, wala kang mapapala sa akin. Maya-maya lamang darating na si Senyorito at malalaman niyang ginagawa mo sa akin. Talaga lang ha? Itinarak ni Lucy ang tinidor sa hita ng babae. Ganun na lamang ang pamimilipit nito sa sakit. Maagap na binubusulan ni Lucy ang bibig ng babae sa tuwing magtatangka itong sumigaw. 5:00 pa lamang ng hapon na, kaya't nasisiguro niyang hindi pa yun ang oras ng paglabas ng silid ng 2 kapatid na babae ni Johnson. Pumunta ng kusina si Lucy upang maghanap ng maaaring gamiting sandata. Wala siyang nakitang patalim. Batid niyang itinago yun ni Esperanza, maliban na lamang sa 2 posporo na nakapanya sa ibabaw ng kabinet. Nakaagaw rin ang pansin ng 2 tangke ng gasol na ginagamit sa pagluluto. Binuksan niya yun at planong sunugin ang mansyon kapag nakalabas na siya. Tinanggal niya ang pulbura sa bawat posporo at inilagay sa siradora ng pintuan ng silid ni Esperanza. Agad niya yung sinindihan. Ilang sandali pinihit niya ang siradora at nabuksan niya yun. Hinanap niya sa bawat sulok ng silid ang remote ng gate. Hanggang sa natagpuan niya yun na nakasilid sa isang kahon. Napangiti si Lucy at nagmadaling lumabas ng kwarto. Akmang pipindutin na niya ang remote nang bigla siyang tawagin ni Senyora Aurora. Lucy, nakita mo ba si Esperanza? Kanina ko pa siya hinahanap. Hindi po, senyora. Kapag nakita mo siya, sabihin mo sa kanya, napuntahan ako sa aking silid. Opo, makaaasa po kayong ipagbibigay alam ko sa kanya. Itinago ni Lucy ang remote sa bulsa ng kanyang bestida upang hindi yun mahalata ng amo. Dumidilim na rin kaya't kinakabahan siya na baka malaman ng mga kapatid ni Johnson ang nangyayari kay Esperanza. Pinindot niya ang remote at bahagya itong bumukas. Ngunit naunsami ang kanyang pagtakas nang biglang hablutin sa kanya ni Camila ang remote. Ibigay mo sa akin yan! Ngunit mapaklang napangisi ang babae at walang imig na siya'y sinabunutan.
Bagamat lumaban si Lucy sa pananakit ni Camila sa kanya, sinabunutan rin niya ang babae at iniuntog-untog pa ang ulo nito sa dingding. Akala mo ba'y hindi ako lalaban sa'yo? Ha? Namilog ang mga mata ni Lucy nang biglang humaba ang dila ni Camila at biglang nagbago ang anyo nito bilang aswang. Ang bunsong anak ang pinaka-agresibo sa magkakapatid. Animoy sintu-sintu katulad ng kanilang ama. Maliksing nakaiwas si Lucy mula sa pagsugod ng aswang na si Camila. Dahil sa ingay na kanilang nilikha, ay bumaba ng hagdan sila Senyora at ang kapatid nitong si Luisa. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway na dalawa? Bahagyang napatigil ang Senyora sa pagsasalita nang malanghap ang amoy ng gas na pumapaloob sa mansyon. Hindi man ako makalalabas dito ng buhay. Ngunit sisiguraduhin kong sama-sama tayong mamamatay. Isang sindi ko lamang nito. Chuck, sasabog tayo rito! Bitiwan mo yan! Anong gusto mo? Pera? Hindi mababayaran ng salapi ang buhay ng aking ina! Ang ipaglapastangan niyo sa pagkatao ko, ang pagkitil ng buhay ng mga inosenteng tao! Dahan-dahang pinulot ni Lucy ang remote na tumilapon sa sahig, habang ang isang kamay nakahawak sa posporo. Akmang lalapitan siya ni Camila, subalit na idikit niyang muli ang kahon ng posporo sa 2 piraso ng stick nito. Sige, lumapit kayo! Kung gusto niyong sumabog tayo lahat dito! Pinindot ni Lucy ang remote at agad yung bumukas. Patras siyang lumabas ng mansyon at mabilis na tumakbo palabas ng gate. Ngunit bago pa siya tuluyang nakalabas ay sinindihan niya ang posporo at inihagi sa loob ng mansyon. Dahil sa fumes na kumalat sa loob ng mansyon, ay mabilis ang pagkalat ng apoy. Ganun na lamang ang pagkabigla ng mag-iina sa ginawa ni Lucy. Napasubsob si Lucy sa lupa dahil sa malakas na impact ng siya'y tumilapon. Nadidinig pa niyang humihingi ng tulong ang mag-iinang aswanga dahil sa natupok ito ng apoy. Yan ang nababagay sa mga demonyong katulad niya! Dapat din na iparana sa inyo ang kawalangyaan na ginawa niya! Ilang sandali ay may narinig siyang kotseng paparating. Kaya't agad siyang bumangon at tagkubli sa mayayabong na halaman na nakapalibot sa mansyon. Nangangatog ang katawan ni Lucy habang nagtatago. Nagkaroon siya ng sugat sa paa dahil sa kanyang pagtakbo at hindi na namalayan na naapakan niya ang nakausling bato. Napansin ni Johnson ang mga patak ng dugo sa lupa. Batid niyang may nakatakas mula sa nasusunog na mansyon. Gumapang si Lucy palayo upang hindi siya maabutan ng lalaki. Subalit inutusan nito si Ronnie na hanapin ang nagmamay-ari ng dugo na pumatak sa lupa. Lucy, ikaw ba yan? Lumabas ka! Hindi kita sasaktan! Patuloy na sinusundan ng lalaki ang bakas ng dugo na kanyang nakikita sa lupa. Hanggang sa mapadpad siya sa kasukalan. Nakapa ni Lucy ang sanga ng kahoy, kaya't nanginginig ang kanyang kamay na hinawakan niya yun. Bigla siyang nagulat nang may humawak sa kanyang balikat at tumakip sa kanyang bibig. Namilog ang kanyang mga mata nang tumambad sa kanyang paningin si Darwin. Shh! Lucy, ako to si Darwin. Huwag kang lumikha ng ingay. Malapit lamang sila. Mahigpit na niyakap ni Lucy ang kaibigan dahil sa labis na tuwa. Inalalayan siya ni Darwin na tumayo at dahan-dahan silang lumakad palayo sa nasusunog na mansyon. Ngunit sunod-sunod na putok ang kanilang narinig nang makita sila ni Johnson. Kaya tumakbo sila ng matulin patungo sa loob ng kasukalan. Akala niyo ba'y makakatakas kayo? Sisiguraduhin kong pagbabayaran mong ginawa mo sa aking pamilya, Lucy! Naninaw ng dalawa na nagpalit ng anyo si Johnson. Animoy malahalimaw ang kawangis nito na mayahalin tulad sa asong walang balahibo.
Nagbabaga ang mga mata at nagkaroon ng matatalim na mga kuko at nakausling ngipin. Paano mo ako natuntun? At bakit ka narito? Nag-aalala si Mang Alberto sa inyo dahil hindi na kayo tumatawag. May kapatid si Lola Perla na naniniraan sa karatig baryo dito sa Palawan. Kaya naisipan namin bumisita. Pagkakataon na rin hanapin kung nasaan ka. Sa tulong ng aking gabay, natuntun kita. Darwin, wala na si nanay. Pinatay nila. Mga lahi sila ng aswang. Huwag ka nang umiyak. Baka marinig pa tayo ng aswang. Kinuha ni Darwin ang mga sangkap sa kanyang baga at nagsimulang magpausok gamit ang kamangyan at mga pinatuyong dahon. Kiniskis niya ang mutyang bato ng buboy at inilagay sa ginawang pausok. Sa tulong nun ay nakakapagpahina ng masasamang nilalanga sa tuwing makakalanghap ng usok. Naninag ni Lucy na wari nagagalit na ang aswang sa ginagawang pagpapausok ni Darwin. Animoy ginagawa na nitong tambol ang dibdib. Lumundag ito patungo sa itaas ng kahoy at nagpalipat-lipat. Batid ng dalaga na hinahanap siya nito. Nang biglang may naramdaman siyang pumulupot sa kanyang leeg, dahilan na nahirapan siyang huminga. Kinuha ni Darwin ang patalim sa kanyang tagiliran at pinutol ang dila ng aswang na sumasakal kay Lucy. Malakas na atungal ang kanilang narinig nang maputol yun ng binata. Isa rin palang aswang ang tironi mo. Ilang araw na kami nagmamanman ng dalawa kong pinsan dito. Ngunit hindi kami makapasok dahil sa taas ng sementong bakod na nakapalibot sa mansyon. Sunod-sunod na palawang narinig ni Lucy na siyang nakadagdag ng kanyang takot. Napalukip-kip siya sa dibdib ng kaibigan habang nangangatog ang katawan. May kasama ako. Nagkukubli lamang sa paligid sina Enrico at Joma. Mga pinsan kong mga antingero din. Ilang sandali lumundag pababa ng puno kung saan sila nagkukubli. Tumambad sa paningin ni Lucy ang nakasisindak na itsura ng aswang. Ibigay mo sa akin ang babaeng yan kung ayaw mong pati ikaw ay madamay sa kawalang hiya na dinulot niya sa pamilya ko. Kayo nagpahirap sa kanila. Kaya dapat lamang sa inyo yan. Sinugod silang dalawa ng aswanga, kaya't binitiwan siya ni Darwin at sinabihang magtago. Inilabas ni Darwin ang buntot ng pagi na kanyang dala at iwinasiwa sa harapan ng kalaban nitong aswanga. Ganun na lamang ang pag-ilag ng aswanga. Inilabas nito ang mahaba niyang dila at pinulupot sa paa ng binata. Hinila niya ito ng ubod lakas, dahilan ng pagkabuwal ni Darwin sa kinatatayuan nito. Kinaladkad niya ang binata papalapit sa kanya. Subalit maagap na sinaksak ni Darwin ang dilang humihila sa kanya, kaya't nabitiwan siya nito. Sinuntok-suntok na naman ng aswang ang kanyang dibdib. Pahiwating na labis ang galit nito. Tumakbo itong muli upang sugurin ang binata. Dahil sa laki ng katawan ng aswang, ay bahagyang nahirapan si Darwin. Pilit na sinasakmal ng aswang ang binata. Tumutulo pa ang malagkit na laway nito sa katawan ni Darwin. Pagsisisihan mong tinulungan mo ang babaeng yan. Nararapat lamang sa inyo ang mamatay, mga alipin! Kung may mamamatay man sa ating dalawa, ikaw yun! Samahan mo ng iyong pamilya sa impyerno at hayaan mong mamuhay si Lucy na masaya kasamang mahal niya sa buhay! Walang sasaya! Hindi ako papayag na mabuhay pa ang traidor na babaeng yan! Isasama na kita! Nagulat ang aswang nang may malakas na bagay na humampas sa kanyang ulo. Bitiwan mo siya! Walang iya ka! Tumayo ang aswang at sinakal si Lucy. Binitin siya ng aswang pataas. Nararamdaman pa niyang lumalapat ang matatalim nitong mga kuko sa kanyang leeg, kaya't habol-habol ang kanyang paghinga. Akmang dudukutin niya ang laman loob ng dalaga, subalit mabilis na napigilan ni Darwin ang kamay nito.
Paulit-ulit na sinaksak siya ng binata sa likod gamit ang tansong patalim. Unti-unting lumuwag ang pagkakasakal ng aswang sa dalaga at bumagsak ito sa lupa. Maya-maya'y may dalang pinatulis na kawayan si Joma at itinarak yon sa bandang puso ng aswanga. Nagtulungan na magpinsa na diinan ng pagsaksak ng kawayan sa dibdib ng aswanga upang masiguradong mamatay ito. Sumuka ito ng dugo bago bumulagta sa lupa. Naaninaw ni Lucy na kinakaladkad ni Enrico ang isa pang aswang. Batid niya na yun ang tiyo Ronnie niya. Hindi ako makapaniwala na ligtas na ako. Maraming salamat sa inyo, Darwin. Kung hindi kayo dumating, marahil patay na ako ngayon. Labis ang tuwa ng niyakap ng dalaga ang kaibigan habang umiiyak. Ilang sandali pa'y may narinig silang tunog ng bumbero. Umalis na tayo rito bago pa may makakita sa atin. Hayaan mo na lamang na sila makatuklas sa mga aswang na to. Nilisan nila ang lugar na yon. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Lucy dahil nabigyan niya na ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. Hindi niya sukat akalain na mangyayari yon sa kanila. Dahil sa matinding pagod ay nawala ng malay si Lucy habang tinatahak nila ang daan patungo sa bahay ng nakababatang kapatid ni Lola Perla. Isa rin itong manggagamot at kumadrona. Nang makarating sa bahay ay agad niyang inihiga si Lucy sa banig. Awang-awa siya sa kaibigan dahil sa sinapit nito. Nilinis niya ang katawan ng dalaga gamit ang maligamgam na tubig at bimbo. Alam kong matapang ka, kaya't nagawa mo yon. Namiss kita, mahal kong Lucy. Napaluha ang binata habang pinupunasan ang mukha ng kaibigan. Hinalikan niya ang kamay nito at pinisil-pisil ang palad ng dalaga. Ilang sandali nagising si Lucy at nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Maya-maya'y dinugo siya kaya't tinawag ni Darwin si Lola Minda. Pinulusuhan nito si Lucy at nakumpirmang nagdadalang tao ito. Ngunit may posibilidad na makunan nito dahil sa dami ng dugo ang lumalabas mula sa dalaga. Upang matigil ang pagdurugo ay pinainom ng katas ng dahon ng arukaw si Lucy. Ilang sandali pa'y nakaramdam ng ginhawang dalaga at nakapagpahinga. Alam kong gutom ka na rin. Kumain ka muna. Nagdugo ako para mainitan yung tiyan mo. Sinubuan ni Darwin ang kaibigan. Matapos kumain ay nagpalit ng damit si Lucy na pinahiram sa kanya ni Lola Minda. May mga pera at alahas pa sa bulsa ng pinagbisang damit nito na natagpuan ng binata. Nakuha yun ni Lucy na pagmamayari ni Esperanza. Hindi niya napansin na nailagay niya sa bulsa ang alahas at mga pera nito sa sobrang pagkataranta. Kinabukasan, ibinalita sa telebisyon ang nangyaring sunog sa mansyon. Ngunit naging laman ng balita ang natagpuang bangkay ng dalawang aswang malapit lamang sa mansyon. Naging saksi ang mga bumbero na siyang nagresponde sa sunog. Hindi man makapaniwala ang mga ito, ngunit kitang-kita nila kung paano nagbago ng anyo ang mga natagpuang bangkay ng mga aswang bilang tao pagsapit ng umaga. Nakumpirma na ang driver na si Ronnie at ang hepeng si Johnson na natagpuang patay. Naging palaisipan sa mga tao kung sino ang pumaslang sa mga ito. Nalaman ni Lucy na siya'y nagdadalang tao. Ngunit dahil sa pagod ay mahina ang kapit ng bata, kaya siya'y nakunan. Darwin! Pinagsamantalahan ako ng hayop na yun. Mawala silang puso. Maging si Tio Ronnie, nagawang patayin si nanay. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nakaligtas ka. Ang tapang mo nga eh. Noon takot ka sa multo. Ngunit aswang pa pala makakasagupa mo. Ito ang headband. Dito ko nilagay ang mutya na binigay mo. Siguro, nakatulong to dahil hindi ako natulad sa iba na basta-basta na lamang pinapatay.
Sinamahan ko ng panalangin sa may kapal na iligtas niya ako sa kapahamakan. Oh, ligtas ka na. Makakasama ka na namin. Kapag malakas ka na, uuwi tayo ng Mindoro. Alam kong sabik na ang iyong itay at mga kapatid na makita ka. Maraming salamat sa inyo, Darwin. Sa pagligtas niyo sa akin. Niyakap muli ni Lucy ang kaibigan. Noon pa man ay panatag na ang kanyang kalooban na ito ang palaging kasama. Umuwi ng probinsya sina Darwin at Lucy. Mangiyak-ngiyak niyang niyakap ang ama't kapatid at sinabing patay na si Aling Delpha dahil sa naganap na sunog. Hindi na ikinuwento ni Lucy ang totoong sinapit nila ng ina dahil ayaw na niyang madagdagan pa ang hinagpis ng ama. Kasalanan ko kung bakit nangyari to sa inyong inay. Dahil sa pagkakasakit ko na pilitan siya magtrabaho para mapagamot ako. Wala po kayong kasalanan, Tay. Kahit sino, hindi gugustuhin ng magkasakit. Mahal ka namin, kaya kusang loob kaming nagtrabaho. Kaya wag na wag mong sisisihin ang sarili mo sa pagkawala ni Nanay. Dahil alam namin kung gaano mo siya kamahal. Mahigpit na niyakap ni Alberto ang larawan ng pinakamamahal na asawa. Niyakap siya ng mga anak upang maibsan ang labis nitong kalungkutan. Isinanla ni Lucy ang mga alahas na kanyang nakuha sa mayordoma at ginamit ang malaking halaga ng pera upang magsimula ng negosyo na pangarap ng kanilang ina. Nagtitinda ng manok at gulay sina Lucy sa palengke. Nagkaroon sila ng maraming suki, dahilan na makapag-ipon siya at makapag-aral muli. Naging magkasintahan sila ni Darwin. Suportado ng binata ang pangarap ni Lucy na makapagtapos sa pag-aaral. Kung kaya't sinasamahan niya si Mang Alberto sa pagtitinda sa palengke upang hindi lubusang mapagod ang ama. Masakit man ang pinagdaanan ng pamilya ni Lucy, ngunit pinilit nilang makabangon mula sa pagkakalugmok. Tanging parte na lamang ng alaala ang mapapait na pinagdaanan ni Lucy sa kamay ng mga among aswanga. Sa buhay natin, may mga tao talagang ginagamit ang kahinaan ng iba upang magawa ang pangabuso at panlalamang sa kapwa. Ngunit ang lahat ng masasamang gawain ay hindi magdudulot ng tunay na kasiyahan. Maaaring magkaroon ng material na bagay, ngunit hindi ka nito mabibigyan ng kapanatagan ng isipan at kalooban. Sa mundong ating ginagalawan ay mas nangingibabaw sa ngayon ang mga material na bagay na siyang pinangangalandakan sa madla dulot ng makabagong teknolohiya. Nasusukat na ang kasiyahan ng tao sa mga makabagong gamit at pagpaparami ng salapi. Bagamat hindi lingid sa ating kaalaman na ang tunay na kasiyahan ay ang pagkakaroon ng payapa at simpleng buhay, may pananampalataya sa Poong lumikha at pagmamahal sa kapwa. Wakas.